Isang Pinay para archer ang nakakuha ng spot sa Summer Paralympics sa Paris. Patunay na hindi hadlang ang kanyang kapansanan para ipaglaban ang bansa sa international competition. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdesancho. It's Pinoy Pride all over Paris at bibida dyan ang 55-year-old para-archer para sa 2024 Paralympics. Kilalanin natin siya. Sasalang sa 2024 Paralympic Games sa Paris ang tubong kalinga na si Agustina Bantilok. Yan ay matapos niyang maabot ang minimum qualification standard and qualifying sa pamamagitan ng Bipartite Commission invitation. Pero bago ito, her journey goes way back. Dati nang may archery dito sa Baguio, pero meron na po yung mga yung mga parang local laro ng mga ng archery. So may nakilala po kaming isang dating archer din na si Coach Tampuan na kaibigan ng mga may kapansanan. So doon parang nagkaroon siya ng idea na subukan yung para-archery na sa amin. Taong 2011 nang makuha niya raw ang kanyang big break internationally during the SEA Games in Indonesia. Ngayon, 13 years na siya sa napiling larangan. Pero hindi pala archery ang first love ni Agustina. Yes, kasi 2003 is Philippine team na ako, pero ako ay isang powerlifter hanggang 2009. Nung nagbukas ang pintuan ng archery, sinubukan natin at parang ito na yun kasi unang-una is tiga rito yung aming coach. Kaya parang mas naging madali para sa akin ang mag-training ng archery. Mula sa buhatan ng mabibigat na barbell, ngayon, pagbabalanse naman ng bow and arrow ang focus niya. Pero sports actually came later in her life at ito ay matapos makilala ang asawa. Late bloomer man, pero sobra ang pasasalamat ni Agustina sa oportunidad na makapaglaro. Actually, kaming mga may kapansanan, hindi naman, kumbaga meron din kaming kakayahan. Yun nga lang at kuminsan hindi lang napapansin. Pero ngayon na nagbukas yung sport sa amin, malaking tulong ito sa amin kasi nung nagbukas yung sport, dito kami nabigyan ng pagkakataon na mapasama sa sa ating komunidad. Sa kabila ng lahat, naniniwala si Agustina na kung gusto mo ang isang bagay, lahat gagawin mo para dito. At ito ang paniniwalang bitbit niya hanggang Paris. Siyempre masaya ako dahil na parang naabot ko na yung gusto kong maabot at saka nagpapasalamat tayo din sa Diyos dahil pinakinggan yung ating dasal. Let us all wish our athletes a big good luck for the upcoming Paris Olympics and Paralympics. At tulad ng hindi nila pagsuko para sa bayan, may we always support them through thick and thin. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang kwento ni Agustina Bantilok kasama si Mobile Journal Denise Valdesancho. Denise, paano napasok sa ganitong sport si Agustina at ano ba yung kapansanan niya? Paps J, ang nakwento sa akin ni Ma'am Agustina, impaired siya with the legs dahil 6 years old, nagkaroon ng aksidente, 6 pa lang siya. Paps J, at nagkaroon, hindi nadala agad sa ospital, financially rin. Kaya ilang years na siya, almost all her life. Since 6 years old, wheelchair-bound na ito si Agustina. Yes. And sinong nag-introduce sa kanya ng archery? Na hindi madaling sport ito. Hindi talaga. Opo, Paps J. Before archery, nabanggit ko doon sa video, Paps J, na nagpa-powerlifting si Ma'am Agustina. Powerlifter siya. Her sports, after powerlifting, she's in Baguio. May coach daw na nagpunta doon and they invited these yung community nila doon for the sport, and doon siya napasok sa archery sa Baguio. Nakita niya, naging interesado siya at yun ang kanyang pinasok. Yes. Diba? Okay, nabanggit mo, powerlifter. Paano niya nagawa yun? No? Sa edad na 6 na taong gulang, wheelchair-bound na siya. Medyo late na siyang napasok sa larangan ng sports, Paps J. Nabanggit niya around mga 35 na. 35 na siya. Nung nakapasok siya sa powerlifting. At ang type of powerlifting na to, hindi yung powerlifting na nakikita natin. Of course, hindi na yung legs, but yung bench upper press. upper body na. Yes. Yun ang powerlifting na pinasok ni Ma'am Agustina.
Ba, kung powerlifter ka, edi mabibigat yung binubuhat mo. Ang lakas siguro ng upper body ni Ma'am Agustina. For sure, Pops J. Anong klaseng training ang ginagawa niya ngayon para paghandaan itong Paralympics sa Paris? Pops J, Ma'am Agustina, hindi na siya nagpunta sa specifics ng training. Pero ang sinisiguro niya talaga na everyday. May nakatutok sa kanya? Meron silang community doon na doon sila nagtitraining, talagang may mga nakalaang venue sa kanila. Suportado sila ng government sa Baguio, iba't ibang other LGUs, no, para to make sure na the venues, the equipments, they are able to train every day. At sa ngayon, Pops J, araw-araw na nga ang magiging training dahil puspusan na raw sila para sa paparating na Paris. Nabanggit mo yung support sa lahat naman ng sports, no? Kinakailangan ng suporta kasi hindi talaga magtatagumpay ang isang athlete o Olympian, ano? Okay, ano ang reaksyon ng kanyang asawa at anak na nakapasok siya, no? Pops J. Nalalaban siya sa Paris, Sa totoo lang, nung nagkukwentuhan kami ni Ma'am Agustina, hindi ito yung first time niya overseas na lumaban Pero kung usapang overseas, nakapunta na siya sa Indonesia, iba't ibang parte ng Asia. Pero this is the first time na makakapag-Paris siya. At syempre, galak na galak yung buong pamilya niya. Tuwan-tuwa. Even her dream niya talaga ito. I'm sure. Nung nag-abroad siya at lumaban siya sa ibang bansa, anong klaseng sports yung kanyang sinalihan? Ito, powerlifting. Merong powerlifting, pero ever since then, Pops J, nasa national team na talaga siya ng para-archery. Para-archery. So it's, Gaano ba karami ang ating Paralympian na talagang lumalaban sa archery? Sa ngayon, Is this a big community? Yes, Pops J. Especially sa community nila in Baguio. Nabanggit din sa akin ni Ma'am Agustina, 2 of our athletes na pinadala na talaga for the internationally, Baguio. From Baguio. Talaga. So, malalakas ang ating mga taga-Baguio, upper body, Pops J. And they have a community there. Tinuturuan nila yung iba, nagtutulungan sila. Kaya, yun, may coach na nagtitrain talaga sa kanila. And ano naman ang forecast? Pero kailangan ko itanong to, syempre, ano ba ang chances natin dito sa Paris? Malaki ba ang tsansa at anong kanilang paniniwala? Si Ma'am Agustina, nung nakausap ko, makikita mo talaga yung determinasyon sa kanya, Pops J. So, hindi malabo. Kasi all her life, if it's not training, tinanong ko anong hobby niya aside dito, siya nagtatahe. Pero it's really a different dedication for her. Kaya hindi malabo, no? Pops Nakafocus talaga dito sa archery. Okay, good luck. Sana atin to, Pops J. Agustina, kayang-kaya natin yan. Maraming salamat, Mobile Journal, Denise Valdesancho.